Let's clear yung confusion between gembang and banggam. So they might sound alike or parang pinagbaligtad lang, no? But totally mean different things. So unahin natin yung gembang. From my previous video, sinabi ko po na gembang means soon. And yung pagiging soon niya is like in a moment or right away. In-expect mo na mangyayari yung bagay agad-agad. So halimbawa may nagtanong sa'yo, kailan mo matatapos yan? 그거 언제 끝나요? Sasagot ka ng agad-agad po. 금방요. Another one, meron kang dumating na parcel, so gagawin mo, check mo siya sa labas ng bahay nyo. Sasabihin mo na, lalabas ako ngayon, babalik din ako agad. Or papasok ka ulit ng bahay agad. Sasabihin mo, 지금 나가요, 금방 돌아올게요. 지금 나가요, 금방 돌아올게요. So keep in mind na kapag 금방 yung ginagamit, ibig sabihin yung action hindi pa nangyayari. Gagawin pa lang, agad-agad. Now for 방금, so ginagamit mo yan for something that just happened in the past. So pwede maisipin yung just now or a while ago. Sa Tagalog, kani-kanina lang or ngayon-ngayon lang. Ibig sabihin, nangyari na yung action. Pero hindi pa matagal na lumilipas yung oras. So let's say kakatanggap mo lang ng tawag from someone. Sasabihin mo, 전화 방금 받았어요. 전화 방금 받았어요. Anong kanong kaibigan mo, no? O anong ginawa mo? 뭐 했어? Sasagot ka ng, kakakain ko lang ng lunch. Or, kumain ako ng lunch ngayon lang. 방금 점심 먹었어. 방금 점심 먹었어. Now, let's use both 금방 and 방금 sa short dialogue. Kakatapos lang ba ng meeting? 회의 방금 끝났어요? 회의 방금 끝났어요? Opo, gagawin ko na po agad yung report. 네, 보고서 금방 작성할게요. 네, 보고서 금방 작성할게요. Kadadating lang nung delivery. 택배가 방금 도착했어. 택배가 방금 도착했어. bubuksan ko na yan agad. 금방 열어볼게요. 금방 열어볼게요. So, yun po yung key difference ng dalawa, no? Pag 금방, hindi pa nangyayari yung action, gagawin pa lang agad-agad. Pag 방금, nangyari na yung action, pero hindi pa ganun kahaba yung oras na lumipas.